It doesn't mean that you are the wife. You are a wife of a Bolivian man. It doesn't mean that the family, your spouse family, will respect you. Okay? Hindi dahil ikaw ay asawa ng isang Boliviano, ikaw ang asawa, ibig sabihin ay irerespeto ka nila. No. Hindi lahat ng mga naging asawa dito ay nire-respeto. Okay? Nangyari na yan sa akin many times. And masakit, diba? Kasi parang wala tayong silbi. Masasabi natin na parang walang silbi yung pagiging asawa natin. Alam mo yun, yung parang tinatrato tayong, isang basura. Yung parang inutil, na parang walang silbi, isa lang katulong, yung parang ganun. And yun talaga yung naramdaman ko, to tell you honestly. Alam mo yun, yung parang minsan, pumapasok sila, kahit na sarili mong bahay, hindi ka nila nire-respeto. Okay? Like, pumapasok lang ng kusa, hindi man lang magsasabi na, matutulog ako sa kwarto, pwede ba? Yung parang ganun, yung parang kusa na lang pumapasok sa kwarto na wala man lang abiso. Alam mo yun, yung parang, anak, pwede bang matutulog muna ako? Pwede bang pumasok sa kwarto? Pwede bang makitulog? Pwede bang, alam mo yun, yung parang ganun. Wala talagang respeto, guys. As in, yun talaga yung isa sa mga napansin ko. Sa akin lang to ha, based on my personal, hindi ko alam sa ibang mga Pilipino na nandito kung naka-experience na sila ng ganun. Pero, yun nga, na-realize ko na, hindi dahil ikaw ay asawa ng iyong asawa, irerespeto ka nila. Okay? So, grabe, alam nyo, sa tuwing naaalala ko yun, naiiyak ako. Naiiyak talaga ako kasi ipinaglalaban ko yung karapatan ko, guys. I really fight for my rights. Yung parang gano'n, yung parang I fight for the position of someone's life. Okay? In someone's life? Ano ba? Ano ba yung sa English? No, parang ipinaglalaban ko talaga yung ano ba talaga yung position ko sa buhay mo? Ako ba ay isang alila? Yung parang mapapatanong ka talaga ng ganun ba? Kaya, yung ibang mga Pilipino, hindi naman siguro naka-experience ng ganun, pero yun yung na-experience ko sa akin. Yung sa kanila is medyo, masasabi kong may pagkamata pobre. Parang ganun. Yung parang dinadown. Kasi galing ka sa isang pobreng bansa, galing ka sa isang pobreng pamilya. Yung parang ganun ba? Yung mga nagsabi sa akin ng ganun is galing naman talaga sa hirap. Alam mo yun? Sila ay walang-wala nung ako ay napunta dito. Okay? Sila ho ay walang-wala. Kaya, nakakalungkot na minsan nakakatawa. Ewan ko, yung mga taong ganun ba na mata pobre nga. Alam mo yun. Tapos, meron ding mga instances na hindi na ako nakikita na sa mga family gatherings, umiiwas na ako sa mga family gatherings because common talaga yan dito na once na inimbita yung asawa mo sa isang partihan, sa isang family gatherings, for lunch, for dinner, automatic niya nakasama ka talaga. Okay? Kasama talaga yung asawa at anak. Automatic yun. Once na yung isa ay naimbita, automatic na talaga yung partner mo is imbitado na. Kasama talaga dun. Maraming beses na akong umiiwas nung na kami dito. Nung kami ay nag-transfer na dito sa bagong bahay, hindi na ako sumasama sa mga family gatherings. Kaya yung mga tao, ibang mga kaibigan at asawa ko, yung ibang mga kapamilya, mga relatives nila, mga kasamahan sa trabaho, nagtataka. So, akala nila na kami ay naghiwalay na, yung parang ganun. Kasi hindi na nila ako nakikita talaga sa mga family gatherings. Ako talaga yung Okay, so it was my personal decision na hindi na talaga sumama sa mga family gatherings. Kasi I was put to shame many times in front of the family. Okay? Yun ang totoo. Kaya iniiwasan ko na pumunta na sa mga family gatherings. Kasi alam mo yung feeling na ewan ko, pero alam mo yung feeling na you are at your peace, you are very peaceful, tapos someone always pulls the trigger. Someone always triggers your peace. Alam mo yun, yung parang ganun. So, meron talaga sa pamilya na who always pulls the trigger. Alam mo yun. So, ayokong matrigger yung peace na yun. So, I'd rather stay at home kesa naman
pumunta ako, tapos baka mag-react ako, alam mo yon, yung baka mag-react ako doon sa, sa situation, alam mo yon, yung parang magugulo pa, alam mo yon. Pero hindi naman, it never happened. Actually, yung nag-react ako in front of the family, wala. So, hindi na ako nakikita. So, akala nila na naghiwalay kami, gano'n, alam niyo yun. Pero, minsan pinipilit ako ng aking asawa. Pinipilit niya ako kasi hindi ko sinasabi sa kanya talaga. Hindi ko sinasabi sa kanya yung mga hinaing ko sa buhay. Hindi ko sinasabi sa kanya yung mga nangyayari nang wala siya. Kaya yung parang lahat ng iyon ay napunta dito. Naging anger, hatred, pain, yung parang ganun, hindi na ilalabas. So, iniiwasan ko na lang yung gulo. Kasi umiiwas talaga ako sa gulo, kaya yun yung nangyayari. So, minsan pinipilit niya ako, ayoko talaga. Okay, may mga times talaga na ayoko. Minsan din, pumupunta ako, pero as a respect, parang pinipili ko yung kung sino yung magiging, sino yung nandun. Okay, parang, kasi alam ko na yung mga personality ng pamilya niya. Siyempre, alam ko na kung sino yung mga may mga personality na may delikadesa ng yung bibig, yung parang ganun ba. Alam ko na. And you know what? Every time na someone pulls the trigger in front of the family, alam nyo yung feeling na meron talagang isang palaging ginagawang positive yung yung sitwasyon na yun. Palagi niya akong kina-cover up, palagi niya akong, alam mo yun, yung parang palagi niya akong parang ipinagtatanggol. She was very, very kind, I should say. Hindi ko siya babanggitin. She's already old, but very kind, very loving, very understanding. And she's very generous. She welcomed me very well noong ako ay dumating dito. Pinagawan pa niya ako ng pa kami ng lettering. And she was very kind. And alam mo, palagi niya talaga akong pinagtatanggol. And she has delicadeza of her mouth, to tell you honestly. And so, I love her so much. I have so much respect for her. So much. Tapos, meron ding isang tiyahin yung asawa ko na kapitbahay namin dito na very very kind talaga sa akin, kahit na marami siyang naririnig na siguro mga balita. So kahit na may naririnig siya is hindi talaga na hindi naapektuhan yung kanyang pagtingin sa akin. The same pa rin yung treatment niya sa akin, the same, hindi talaga nagbabago. And those are the people that I respect so much. Those are the people that I love, that I like. Masasabi kong they are well-educated people, mga well-mannered people. Okay? Yun talaga, ilan lang sila na gusto kong makasama. Kung sila yung mga andon sa gathering, yun yung gusto kong puntahan. Pero kapag alam ko na iba, hindi ako pumupunta. So, yun yung isa sa mga diskarte para mapanatili ko ang aking kapayapaan ng puso at isipan. Okay, umiiwas ako sa gulo. Okay, umiiwas ako sa mga ganong bagay. Kasi, like I told you, I was shamed many times. Talagang napahiya talaga ako ng maraming beses sa harapan ng pamilya, guys. Talagang, alam mo yung feeling na gusto mong umiyak at maglumpasay. Alam mo yun, yung parang ganun. Kasi grabing kahihiyan. And maraming beses na yung nangyari. Alam mo yun, yung parang wala namang, yung alam mo yung buong pamilya andon, siya masaya, nag-uusap ng ibang bagay. Tapos, merong tao na hindi niya direkta. Kasi yung mga tao dito, prangka. To tell you honestly, prangka yung mga tao dito. Pero prangka sila hindi sa iyong harapan. Prangka sila na pinaparinig nila. Okay, parang hindi ka nila kino-confront. Okay, parang ganun. Parang prangka ba nga, pinaparinig lang. Hindi nila kino-confront, pinaparinig lang nila. Yung parang ganun sila dito. So, maraming beses na yan nangyari sa akin. And I am very thankful kasi binigyan talaga ako ng mataas na pasensya upang malagpasan iyon. Kasi grabe talaga. Okay, ewan ko kung mangyari yan sa inyo, if makakaya nyo na hindi sumagot. Hindi talaga kami nagkasagutan. Wala akong naging nakasagutan dito na tao. Wala talaga. Kasi kahit na alam ko yung mga pinagsasabi, kahit na alam ko kung paano sumagot, I tried to keep my silence lang. Kasi nga, di ba? Silence is the best revenge. Di ba? Hindi naman talaga tama na alam mo yun, yung parang
Mubalos ka. It's not good to, vengeance is not good. Yung revenge is not good. Pero minsan, kailangan mo, kapag sobra na, kailangan mo ring mag-speak up. 'Di ba? Mag-speak out. Okay, or speak up ba yan? Or ano pa yan? Kailangan mong magsalita talaga. So, minsan, nakapagsalita ako, isang beses, yung parang ganun. And after that, kasi dapat talaga, para yung, alam mo yun, para ipa-realize sa tao na hindi tama yung ginagawa niya. Nangyari yun sa akin, isang beses lang. And after that one, wala na akong narinig after that one. So, na-realize ko na dapat maging matapang ka. Emotionally. You have to be emotionally intelligent dito, guys. Yung emotion mo talagang dapat yung talagang makontrol mo yung emotions mo. Kasi sasabog ka talaga. Kasi marami talagang bagay na pwedeng makapagpasabog sa'yo dito. Lalo na kapag family trouble. Ay, grabe. Marami talagang instances na nangyari na yun sa akin. Pero, I'm very thankful kasi walang situation na talagang may, alam mo yun, malaking kaganapang mga pag-aaway. Wala naman. Pero yung isang Pilipina, sabi niya, parang nakasagutan niya yung sister-in-law niya. So, yun, kasi nga, sabi ko sa inyo, kapag minsan hindi mo talaga makontrol yung emotions mo. Yung kailangan mo talagang pumatol minsan. Yung parang ganun. Ako hindi ko talaga napatulan, lalo na kapag matanda, yung parang gusto ko nang pumatol, pero wag na kasi, alam mo yung mga, kasabihan ng mga matatanda kapag pumatol ka sa matanda, di ba? So wala, pero kailangan mo talagang sumagot. Minsan, kailangan mo din na maging silent lang.